Naaawa po ako sa kuya ko doon. Hindi po siya makalabas. Parang nakakulong na lang po kami doon. Hindi po kami makapagtrabaho. Ayaw po kami palabasin ng ospital. Ako po ay pagaling na pero hindi ako pa rin lalabas. Dahil sa sobrang malaki po na abis babararan sa ospital. You know what to do. Andito po ako sa Bitag, humingi po sana ako ng tulong para po sa kapatid ko na si Julius Beroya na tamaan po kasi siya ng ligaw na bala sa tapat ng binyan. Tumama po yung bala sa tagiliran po ng puso, tapos bumaba po sa singit. Dinala po namin siya sa government hospital sa Pinyan po, kaso hindi po siya tinanggap doon kasi po wala daw pong dugo doon. So nilipat po namin siya sa Perpetual Private Hospital po. Inoperahan po siya, tinanggal po yung bala sa tagiliran niya. Sabi po ng doktor na tamaan daw po ng 3 organs niya at IB2 kabaga. Buwan ng April, nakapag-decide na po ng doktor na ma-discharge na po yung kuya ko. Pero hindi pa rin siya nakalabas kasi po wala po kaming pera. Kinausap po namin yung billing kasi po nasa 1 milyon na po yung bill namin. Kaya po pumunta po kami sa billing para makiusap. Baka pwede po mag-promissory note. Pero ang sabi po nila, kailangan po namin ng titulo ng lupa at 650,000 pesos. Naaawa po ako sa kuya ko doon. Andun po yung kapatid ko ng 4 na buwan. Hindi po siya makalabas. Parang nakakulong na lang po kami doon. Hindi po kami makapagtrabaho. Ayaw po kami palabasin ng ospital. Nakikiusap po ako sa inyo. Talaga wala na po kaming pambayad at malapitan. Masakit po para sa akin na nandun lang yung kuya ko. Na laging sinasabi ng kuya ko kailan po siya makakalabas. Pero hindi po namin masabi. Sana po matulungan po kami ng Bitag. Dahil ito na lang po yung inaasahan namin tutulong sa amin. Alright, you know what to do. We'll build it up. Hindi po pwedeng ganun kadali. You understand me? Yes. Ako po ay pagaling na pero hindi ako pa rin lalabas. Dahil sa sobrang malaki po na abis babararan sa ospital. 5 buwan na po ako dito. Sana po ako inyo patunuan. Nadisgrasya po kasi siya dito sa may tapat po ng binyan po. Sa may simbahan po. Natamaan po siya ng ligaw na bala po. Okay. Siya po yung may nagbabarilan po. Yan yung may parang nabaril na empleyado. Tapos siya yung isa sa mga dumaan parang lang isang, po. parang dumaan lang po. May nagbabarilan daw po dito. Tapos kuya ko po padaan po dito sa may tapat ng simbahan. Sabay pagbarilan po, natamaan po siya. Parang nanaan po yan. Ngayon sir, yung bala po na tumama po kasi is from the chest. Lumusok po hanggang sa singit. Natamaan po yung 3 niya. Internal organs. Kaya po talagang komplikasyon po talaga yung sa kuya ko. Wala na lang po na nabuhay po talaga siya ngayon. Pwede na siyang i-discharge. Talaga po. Matagal na siya naman, pwede nang i-discharge. After the 3rd operation na yung Tapos ang April na yan, pwede na siyang i-discharge dapat. Ang bill natin magkano?
Nasa 1 million pa rin po. May instruction kasi sa atin si Kong Len to assist the group, no po, para dito. So alam na natin yung nangyari. Wala tayong maiko-collateral from what Perpetual is asking the family. Nung nalaman ko po ito, tinawagan ko na po yung Perpetual para po siya yung maging middleman natin, natutulong at magbibigay ng suggestion para makalabas na yung kapatid mo. Madami na kami pag-uusap. Everyday may progress billing kami sa kanya. Pinapatawag namin everyday yan. Kasi, sabi ko doon sa, ano si Beroya kung ano na-develop. Sa Tuesday, gawin pong assignment yan, natawagan si Ma'am Tess para kung ano na po yung status ng papel namin. Pero ma'am, definitely kung sakasakali ko, baka hindi umabot this year. Kasi yung budget ko prepared na. Okay naman kung ikaw ang kausap ko. Kausap ko sa office nito. Kasi wala akong inaasahan sa kanila. Sa amin po, sa office po ni Kong Len, kung halimbawa po na bigyan sila ng billing statement kung magkano po yung dapat bayaran, at yung fund nga po na binabanggit ko sa inyo kanina, nagbigay siya ng certain amount na ibabawas din sa fund niya, sasabihin na lang namin sa kanila na ipakita sa inyo kung magkano yung amount na inallocate ni Kong for them. Bukas, bigyan ko ng instruction yung aking top. Pero sa akin, pinakamaganda, ayusin niya ng Tuesday. Kasi baka sakaling makuha niya yung 20 mil plus yung cheque. Babantayan po natin hanggang makita natin na yung resulta ng pakikipag-usap natin kanina mangyayari na po sa Martes. Kaya pipilitin po natin yung lahat ng kaya pa natin gawin para by Tuesday makita na natin na nakalabas na si Kuya sa ospital. po, 10,000 galing po to sa local budget, sa pondo po ng CSWD din yan. Ayan. Sana po makatulong. Salamat po. Pero pwede Maraming salamat po sa inyo lahat. Pasalapas ako. Siya yung breadwinner eh. Sobrang bait ng kuya ko. Yung breadwinner po ng lahat sa amin. Kasi siya yung nagpaaral sa akin. Siya yung nagtataguyod sa amin sa pangkain namin araw-araw. Lahat naman po kami actually mahal na mahal siya. Kaya nga po lahat po ginagawa namin para sa kanya. Sobrang saya po na nakalabas na yung kuya ko.
Lahat po kami nabunutan ng tinik sa leeg. Nakahinga po kami ng maluwag nung nakalabas siya. Nandun pa rin po yung problema na may kailangan pa kaming bayaran sa ospital. Pero ang pinaka-importante dun yung makalabas yung kuya ko. Sa ngayon po, hindi pa po namin alam kung paano po kami mag-uumpisa. Bilang kapatid, tatrabaho po ako para po makatulong po sa panggastos araw-araw kay kuya. Kaya doble effort po kami ngayon. Kasi po kailangan po namin ng panggastos sa araw-araw. Kasi po nahihirapan po siya magsalita. Kasi po sinalpakan po siya ng tubo sa lalamunan. Kaya kailangan po talaga namin magpursige. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po sa kapatid ko sa Bitag. Maraming salamat po sa inyo lahat po.